Alam nyo, sa isang tahimik na bayan sa Agusan del Norte, may isang pagbisita na naganap noong October 24 na medyo kakaiba. Hindi ito yung karaniwang seremonya na napapanood natin. Ito tungkol sa tunay na koneksyon. Halika, alamin natin kung bakit naging napaka-espesyal ito. At sa isang pangungusap na yan, parang nasabi na ang lahat, diba? Ito yung naging puso ng buong pagbisita. Isang paalala na ang pinakamahalagang ugnayan ay hindi yung formal, kundi yung totoo at personal. So ano nga ba talaga ang nagpaiba sa pagbisitang to kumpara sa iba? Tara, silipin natin yung mga detalye. Okay, isipin nyo to. Walang mga naglalakihang tarpaulin, walang mga political banner. Ang sentro ng lahat, hindi isang entablado para sa politiko, kundi isang bagong tayong gusali, isang child development center na pinangarap at pinagpaguran mismo ng mga residente. At ang pinakakapansin-pansin, yung ginawa mismo ng Pangulo, walang mahabang talumpati. Sa halip, umupo siya sa sahig, sa sahig, kasama yung mga bata, nakipagkwentuhan, nakinig sa mga pangarap nila. Patunay na ang tunay na pamumuno, hindi lang puro salita, nasa pakikinig din. So, paano nga ba naitayo itong Child Development Center na to? Dito na natin makikita yung mas malaking konsepto sa likod ng lahat. Ito na nga yung tanong na kailangan nating sagutin. Kasi yung gusaling yan, hindi lang yan basta semento at bakal. Simbolo yan ng pagkakaisa. Ang sagot ay nasa isang programa ng DSWD, ang Kalahay CDS. Medyo mahaba yung pangalan, pero yung konsepto simple lang pero napakaganda. Imbes na bigyan ka lang ng tulong, binibigyan ng programang to yung komunidad ng kapangyarihan at pondo para sila mismo yung magplano at bumuo ng solusyon sa mga problema nila. At ganito yon sa totoong buhay. Yung mga residente mismo ang nagsabi, kailangan namin ng center para sa mga bata. Sila mismo ang nag-design, sila ang humawak ng pondo at sila rin ang nagtayo. Naging partner sila, hindi lang basta tagatanggap ng tulong. At yan yung kinakaimportanteng bahagi doon. Ang pagbabago, mas efektibo pag galing mismo sa mga tao. At ang resulta, isang Child Development Center na natapos noong 2023 at ngayon nagsisilbing puso ng komunidad para sa 148 pamilya. Imagine that! 148 households. Okay, ngayon, zoom out muna tayo ng kaunti. Tingnan natin kung paano kumokonekta ang isang lokal na proyekto na tulad nito sa isang mas malawak na pangarap para sa buong bansa. Yung bagong Pilipinas, ayon sa konteksto to hindi lang daw yan isang slogan. Ito raw yung mga totoong aksyon sa baba, mga kwento tulad ng Salapaz na nagbabalik ng pag-asa at dignidad sa mga taong madalas, alam nyo na, nakakalimutan. At itong ideya ng pagbibigay kapangyarihan sa komunidad, hindi na bago. Kung dati raw ang focus ay sa bawat bukid, bawat magsasaka, bawat silid-aralan, ngayon parang in-upgrade yung parehong diwa. Dinugdagan ng liwanag ng teknolohiya at yung pinagsama-samang lakas ng komunidad. Exactly, tulad ng nakita natin sa La Paz. O balik tayo sa La Paz, kasi bukod sa gusali, may isa pang napakahalagang bagay na iniwan ng pagbisitang to. Isang bagay na nagdala ng modernong pag-asa sa kanila. At ang bagay na yon ay ito. Isang piraso lang ng teknolohiya. Isang Starlink Internet System. Para sa marami sa atin, siguro, internet lang. Pero para sa isang liblib na komunidad, ito ang ibig sabihin niyan. Bigla, yung guru doon pwede nang sumali sa mga national training online. Yung mga estudyante, abot kamay na nila ang buong mundo ng kaalaman. At yung mga pamilya, konektado na sila sa mga mahal nila sa buhay. Hindi na to basta internet lang, di ba? Ito ay pagsasama, ito ay oportunidad. At alam nyo nung sandaling yun, yung unang beses na umilaw yung signal ng Starlink, ang hiyawan daw ng mga bata, yun yung tunog ng tagumpay. Isang patunay na sa wakas, narating na sila ng progreso. At sa gitna ng lahat ng teknolohiya at proyekto, hindi nakalimutan ng Pangulo kung sino yung mga tunay na bida, yung mga community volunteer. Yung simpleng pasasalamat na maraming salamat po sa inyo, yun yung pakilala na ang totoong pagbabago nagsisimula talaga sa mismong pagkukusa ng mga mamamayan. At habang papalayo na yung convoy, may isang imahe na naiwan. Isang batang ininawagayway yung bago niyang school bag. At yun, parang yun na yung naging simbolo ng lahat. Simbolo ng pag-asa at isang paalala na may nakakakita
at nakikinig sa kanila. Kaya ang kwento ng lapas, higit pa to sa isang bagong gusali o isang internet signal. Nagiiwan to sa atin ng isang tanong, ano nga ba ang tunay na nagiging posible kapag ang mga lugar na dati nating inaakalang napakalayo ay sa wakas nabibigyan na ng koneksyon at pag-asa?